Ay, magandang gabi mga boss, mga camping, mga kabunyog. Salamat sa dumadagdag subscriber, no? Maski pa konti-konti, okay na yan. Ay, nako, ang gulo-gulo. No, mga friend? Putik yan. Impeachment na yan. Oh, eto, may bago naman si Attorney Enzo. Ombudsman ni Martirez. Ginagamit umano ng Duterte kontra kina Marcos at Romualdez. Oh. Pati yung di ba? Pumunta rin sila sa Supreme Court at maraming salita rin. Yung ombudsman yung mga kasalanan naman, mga pagnanakaw na puta. Anak ng puta. Talagang grabe, no? Labasan talaga ng bantot, no? Ito isa. Mga friend. Timing daw ng paghahain ng impeachment complaints ang isa sa mga dahilan kung bakit hinihiling ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court na ipatigil ang kanyang impeachment trial. Ayon sa abogado ng vice na si Attorney Sheila Sison, kinukwestiyon nila kung legal ba ang ika-4 na impeachment complaint na inendorso nitong February 5, gayong meron ng naunang 3 reklamo na pawang inihain noong December 2024. Gate ni Sison, nalabag ang probisyon sa saligang batas na isang impeachment proceeding lang ang pwedeng simulan laban sa isang opisyal sa loob ng 1 taon. Sabi naman ni Impeachment Prosecutor Isabel Zamora, hindi nagsisimula sa paghahain ng impeachment complaint ang pagbilang ng 1 taon. Batay raw yan sa kasong Francisco versus House of Representatives. Dagdag ng isa pang impeachment prosecutor na si Congressman Joel Chua, nasunod ang due process sa ika-4 na impeachment. Supposedly, these 3 complaints were already verified and ready for transmittal to the Speaker, but never did. And then suddenly, you see a 4th impeachment complaint that was suddenly referred to the Senate on the last day of the session. Now, the question that we're asking respectfully the Supreme Court to decide is whether this is permitted. For us, there was no violation. It was. Ang gulo-gulo mga friend, no? Sobrang ang dami kasing abogadong ang tatalino nila di ba? Depensa, prosecution, defense. Puto, sa maliwanag, di ba? Tumakbo sila Sara Duterte sa Supreme Court para yun nga, ipatigil yung impeachment na yan. Tapos ganun, ganito, ginagamit naman ng ombudsman na naman para tirahin naman yung Marcos. Mga ombudsman hindi naman tayo nagsasabi niyan Duterte yan appointee ni Duterte, di ba? Doon din naman hindi naman tatakbo si Duterte sa Supreme Court ng ganun-ganun lang. Siyempre, baka pa yan nakausap na pa niya yung mga justice sa Supreme Court Baka, pwede ba to? Punta na kami dyan. Di malayo mangyari yan, mga friend. Pwede ba itong gagawin namin? Di ba? Di ba mga friend? Hindi malayo yan. Appointee niya inado sa Supreme Court. Tingnan mo si Martirez, Ito ngayon. Matuloy at hindi yan. Impeachment na sinasabi na yan, ma-guilty o ma-acquit man tong si Sara Duterte. Taong bayan pa rin mga friend ang last say dyan. Nangyari na po yan. I-erap. Diba? Sa Senado rin. Talo yung mga defense sa prosecution. Nagsayaw na si Tessie Aquino Oreta, nagsayaw-sayaw. Lumabas na yung mga natalong mga senador, and the rest is history. Taong bayan
People Power 2 ang nagpatalsik kay ERAP. Hindi tinanggap ng taong bayan ang pagkatalo nung nagsilabas na senador. Diba? Ganyan din yan mga pre. Hindi ho tayo nag-ano. Palagpalagay mo na, sinasabi na nga nila yan, na this is a political process. Itong sinasabi nato na mga senador na magiging judge na hindi naman abogado, magsusuot ng robe, ilan yan? Sabi nga niya ni Franklin Drilon. Kaya yung Senado na yan, mag-aano yan, base sa kanilang laman ng tuktok at base, alam mo na agad ibase mo sa survey, mga boss. Ilan ang survey? Maraming Pilipino ang gusto nang ma-impeach si Sara Duterte, di ba? Super majority rin sa Kongreso ang gustong ma-impeach. In-impeach na si Sara Duterte by super majority ng Kongreso. Pero pagdating sa Senado, maraming dahilan. Magmula sa Senate President, nagkakagulo na. Doon sa po tayo ng salitang forthwith. Tangin yan. Maraming nagsasabi, mali ka, Chis Escudero. Sabi ng Chis Escudero, bakit mo ka madalin? Kayo na yung talong buwan yung inupuan yan dyan. Maghintay kayo, 5 buwan. Tangin na, di ba? Eto na tayo. Sige na, dumating na. Natuloy na, hindi nagamit ang Supreme Court. Natuloy, sabihin natin, natuloy ang impeachment na yan. Mga friend, natuloy Sa akala nyo ba, kung magigilty si Sara Duterte sa Senado, impeach na siya sa Kongreso, guilty or not guilty na lang dito sa Senado Impeach na siya Dito na lang Kaya hinaharang ni Digong yan. Si Digong na isa siya sa mga abogado ni Sara sa impeachment na umakyat sa Korte Suprema para itigil yung impeachment na yan, yung Senado na yan, pigilin yan. Diba? Puta yan. Balik tayo, sige. Akala nyo ba, kung sakasakali na mapapawalan sala, na malamang sa alamang na mangyari, na mapawalan sala nga si Sara Duterte ng Senado, dahil nga yan politika at saka numbers game. 8 lang na senador ang boboto na not guilty yan, wala nang sinabi yung 16 na senador. Kailangan 16 na senador ang boboto para ma-guilty si Sara Duterte. 8 lang ang boboto para ma-acquit si Sara Duterte. Ba? Hindi ho tayo nagagaling-galingan. Yan ho ang nangyayari Hindi naman ho yan kwentong comics. Nangyari nga kay ERAP. Panalo yung mga bata ni ERAP. Natalo yung not to open envelope. Nanalo yung not open envelope. Yun Close open lang Tanggal si ERAP. Sino tumanggal? People power. Hindi ho nasunod yung Senado. Kung yung Senado ang nasunod, hindi ho matatanggal si ERAP. Di ba? Kaya ganun ho yan, magulo po yan. At yan nga, kung sakasakaling magigilty pa yang si Sara Duterte, diyan natin malalaman kung ano ang sinasabi ni Sara, God save the Philippines. Kung ano yung God save the Philippines, kung siya ay makukumbik. Napakarami ho kasing kasalanan Yan may sumingaw na naman sa DepEd, 52 million ghost student. May ghost employee na, may ghost student pa. Grabe, no?
Sa halip na ibigay doon sa mga estudyante upang makapag-aral, ang putang ina. Wala. Parang mga Mary Grace Piatos din pala yung ginawa doon sa mga estudyante. Does not exist. Yung mga pangalan na tumatanggap daw ng 14,000 to 22,000 na pangmatrikula para sa kanilang pag-aaral. At nakita nyo naman ang itsura ng muka ng Sara Duterte kung paano yun na lang talagang tapos na dun eh. Yan bang public servant? Murahin mo yung Pangulo, pugutan mo ng ulo, putang, yan mo, kung ano-anong pinagmumura, putang na. Yan ba ugali ng isang public servant? Kasuhan mo yan ng grave misconduct sa civil service eh. Tanggal yan eh. Dahil naka-video. Doon lang sa civil service mo nakasuhan. Tanggal yan. Wala na impeachment. Sa Civil Service Commission. Oh. Grave misconduct of a public servant. Sibak na yan eh. Oh. Ba't di ko alam, nagkaroon ako ng kaaway dito na public servant. Oh. Kinasuhan ko, nanalo ko. Pero yun nga, malakas siya. Kaya yung grave misconduct of a public servant, bumaba, nababa, kaya hindi siya nasibak sa kanyang pwesto. Pero pag ikaw nakasuhan ka nag-guilty ka sa grave misconduct of a public servant, tanggal ka sa pwesto, hindi ka na pwedeng maging empleyado sa buong buhay mo. Yun ang parusa eh. Wala kang makukuha na anumang benepisyo. Lang ko yan. Meron ho akong kinasuhan na ganyan, pero malakas siya masyado. Gumamit talaga siya ng pera. Tsaka matibay yung mga... Pero kung yun nga, kung sakaling magigilty siya, yun ang magiging kaparusahan ng ganyang klaseng kaso. Pero eto, nandito na tayo. No? Kung ganyan ho, napakaraming kuskus balungos, niyang anak ng impeachment na yan, na hearing na yan, let the people decide na lang. Ganon din naman yan eh. Oh. Tao na ang magsabi kung dapat, gusto niyo pa bang manatili nito ang pangalawang Pangulo? O hindi? Sama niyo na sa darating na Mayo. Di tapos na. Hindi yung gagastos pa kayo ng milyon-milyon yan. Araw-araw ho yan. Kagaya nangyari kay Erap, araw-araw. Oo, mga nakarob yung mga ano. Oo. Yung mga tulongges. Oo. Na naging abogado. Naging judge. Tangina. Yan ang mangyayari dyan mga friend. Di ho, biro yan. Magkakagulo. Kunyari, nagdesisyon, guilty si Sara. Kakalkalin nyo lahat ng mga kakalkalin ho yung mga bank accounts niyan. Lahat ng bantot niyan. Ng mga tinatago niyan, saan napunta. Marami ho yan, naku puta. Kaya talagang gagawin lahat nitong si Duterte ang kanyang magagawa para pigilin yan yung Senado na magtuloy para desisyon kung guilty or not guilty si Sara Duterte. Although, malamang sa alamang, maski tumuloy pa yan, mananalo pa rin ng not guilty yan. Malamang yan. Bato, Bongo, Amy Marcos, Revilla, Cayetano, hindi ho natin alam yan eh. Diba? Ako, basa ko talaga dyan, kayang-kaya kung 8 lang eh. Baka siyam pa eh. Ang makuha, not guilty yan eh. Pero yun nga, kung not guilty yan, aalma ho ang tao. Tao ho ang... Kaya na, nagkakikita nyo na naman, di ba? Nagrarally na ho ang mga tao na ang minumura na Senado, na simula na ang trial niya si Sara Duterte. Sa susunod ho niyan, pag yan na not guilty, ang rally na ho ng tao, iba na.
Hmm. People, baka mga people, ngayon, kung sakasakaling nagkaroon ng people power ng presidente, baka ngayon pa lang magkaroon ng people power ng vice president. Only in the history of the Philippines yan. Eh yan nga, only in the history of the Philippines lang yan. Na merong vice presidente na inimpeach ng super majority ng Kongreso. Oh. Kasi mahirap po talaga. Hindi po biro yan. Kung magi-guilty naman si Sara Duterte sa Senado, hindi rin papayag yan. Gulo rin yan. Guguluhin nila yan. Eh ngayon pa lang, kita mo, ginugulo na nila, di ba? Ginugulo na nila. Ginagamit na nilang Supreme Court. Punta na sila doon. Sumbong. O, ombudsman naman ngayon. O, ginugulo nila talaga. Guguluhin nila yan, mga friend. Oo. ICC lang talaga ano yan. Hanggang si Duterte, yung hari, nakakapagmura pa rin dyan. Meron tayo presidente bangag. Puta yan alam mo naman palang bangag bakit ka pinayagan mo tumakbo yung anak mo kasi yan ang tandem niyan. Sino tanga nun? Diba? Alam mo na pala ikaw pa presidente ng mga panahon na yun. Digong, ikaw ang presidente. Bakit mo pinayagan tumakbo yun? Kasama yung anak mo, ngayon ngangal-ngal ka. Kung anong daldal mo. Kung mo hindi nyo makuha yung gusto nyo. Yun lang naman, kasimple yan eh. Oh. Gusto nyo, hawakan ninyo sa liig at kayong talagang wala ho itong mangyayari rito kay Bongbong, totoo. Pag hindi mo na ano yan, ay nako, sinasabi na nga nila Las Cañas, nila Llamas, Secretary Llamas, na hindi ka sasantuhin yan pag nakabalik yan. Oh. Hawak mo na nga lahat eh. Wala eh, no, mga friend. Di kagaya ng panahon ni Digong, putang ina. Pag sinabi ni Digong, ayoko na dyan sa ICC. Withdraw. May nakapalag ba? Wala. Oh. Patayin niya yung mga putang adik na yan. Ayoko nung may buhay pa yan. Sayang papakain ko dyan. Kukulungin mo pa yan. Patayin nyo na. Ang dami na matay. May premyo pa. Oh. Hindi naman katang isip yung sinasabing may premyo. Talaga naman may premyo. May reward money. Oh, kaya pumatay ng pumatay yung mga pulis. Utangin na. Pati yung hindi dapat patay, pinagpapatay. Para makakuha ng reward. Oh. Madali lang naman. Tatamnan mo lang eh. Oh. Tapos lalagyan mo ng baril. Kagaya ng style sa Davao. Hindi naman tayo nag-iimbento. Yun ang style sa Davao. Ayon kay Mutabato. Meron sila mga 38 na Baltic. Mura nga lang naman daw. 1,500. Meron ka. Lalagay mo rin sa kamay. No? Tsaka masyado hong garapal. Oo. Pero ewan ko kung anong ginagawa nitong gobyerno na to. No? Masyadong malambot. Masyadong malambot. Si Kibuloy lang, putang na. Tumatakbo senador. Nakakapag-video call pa. Nakakapag-video na kampanya, naka-video, putang na. Nobel recommended ang kaso. Putang na, binababoy masyado yung, itong gobyerno ni Marcos na to. Oo. Takin mo yun. Oh. Tapos si Dilima, puta. Ni hindi makakuha, maski cellphone, wala eh. Oh. Nagsusulat siya. Puro kamay ang ginagamit niya. Hindi siya, wala siyang laptop, wala siyang Oo. Puta, wala talaga tong gobyerno ni Marcos. Masyado nang binababoy. Oo. Wala siyang magawa, no? Takin mo, di ba pinagtatanggol ka ni Garcia? Si Garcia at ang abogado nito nung sa dinaya raw siya ni Leni Robredo. Yan si Garcia at saka yan si Rodriguez. Yan dalawa na yan. Oo, yan ang ngakak ng ngakak. Tsaka yan si Glenn Chong. Oo. Ngayon, si
Si Rodriguez, siguro kung hindi pinuweso si Rodriguez sa Comelec, baka isa pa yung ngakak din eh. O, di ba? O, napwesto agad, di ba? O. Si Rodriguez, Little President. O. Si Glenchong lang hindi napwesto eh, kaya galit agad si Glenchong eh. O, di ba? Buti si Gadon, nakapwesto si Gadon. O, mga friend. Lao to. Mantakim Kibuloy. Ang puta. At nung nag-file ng candidacy si Kibuloy, almost last day of filing of candidacy, sakala nag-file. Payag, yung Comelec. Ewan. Magkulab na ho tayo, mga pre. Yan ang mangyayari dyan. Hindi ho mapapakali ang taong bayan kung not guilty ang magiging verdict dyan. Magkakaroon ho ng talagang malaking gulo. Sana mali ako. At kung magigilty naman yan, hindi rin titigil itong mga zombie ni Duterte na Duterte. Ngayon pa lang, tignan mo. Di ba? Ayon sa aking bolang kristal, magkulab na po tayo, mga boss. Kung titignan niyo mga boss, talagang imposibleng hindi ma-guilty si Sara Duterte sa mga kasalanan na iahatag ang titibay. Siguro naman, maski sino namang abogado, hindi ko kayang ilusot talaga yan. Yung pinagmumura lang niya si Bongbong at kumuha siya ng papatay sa kanya. MBI, hindi naman siya pupunta, pinatatawag siya para alamin kung sining nagbanta sa buhay niya. Na ang alam niya bataan ni Bongbong, wala naman siya mga ngak, puro ngak-ngak lang, pares lang yung tatay niya. Mary Grace Piatos, hindi rin may paliwanag kung nasa ng mga pera. Marami yung garabal. Meron na naman, yun nga, yung kay Angara, sa DepEd, 52 million, ghost student naman, putang ina. Ewan kung kasama na, baka hindi pa kasama yan, pero sa dami ho, imposible yung lumusot. At magulo ho, pagka yan yung na-acquit ng Senado, gulo yan. Ang nag-file ho ng mga impeachment complaint, kaparian na. Isa sa mga impeachment complaint, kaparian ho nag-file. Tapos, i-acquit nyo. Mantakin mo anong mga friend. Kung yan ay maa-acquit sa Senado, putang ina, anong senaryo? Tanga lahat yung yung nag-file ng impeachment complaint, yung umimpeach sa kanya, lahat yun ay parang 250 yata na kongresista, palalabasin ng Senado, mga gunggong kayo sa Kongreso. Putang ina. Ewan. Ngayon pa lang yun na sumbong nila sa Korte Suprema Mali kayang Kongreso. Diba? Yung pinapalabas nila, yung mga yung mga abogadong kinuha nila Duterte. So, nagreklamo sila, sumbong sila sa Korte Suprema. Mali ka, mali. Diba? Eto na may mga abogado, mali ka. Ganito, ganun. Sabi naman na itong prosecution na mga sa Kongreso. Wala kaming mali. Tama kami. Putang ina, ang gulo. Jeff Ramos na, shout out. Magandang gabi na ka. Debrado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Canada. Stay safe and healthy. Dapat lang huwag makialam ang Supreme Court. Pero tandaan natin, maraming appointee si Tutay dyan sa Supreme Court. Yun na, kaya nga nagsubong. Yun nga. Siguro sabi ni Dino, kaya ba? Di ba? Sabihin niya kung kaya, kung hindi. Siyempre, si Digong, ituso si Digong. Gagalaw ba si Digong ng ganyan-ganyan lang na walang siguraduhan? Di ba? Butangin lang yan. Ay, sus. Kalati Baya, shout out. Ay, Racy. Hello, Akira. Kalati ulit,
may topak niya. O sabi, di ba? May topak si Sara Duterte, di ba? Talaga naman may sayad eh. Puta na, maski anong tingin mo dyan eh. Oo. Senado lang yata tsaka yung mga hindi nagsipirma. Alin Tayamnak, shout out. Good evening, Tay. And to your family. Good evening, good evening. Rogelio Asuncion, shout out. Karox, hindi ka mali. Madalas tama ka sa mga kutob mo. Oh, ito na naman, may kutob na naman ako, friend. Di ba, tama ako, Aurelio? Hindi pupunta ng Supreme Court si Duterte ng walang dala. Tuso yan eh, tuso. Kaya nga nagpwesto siya ng mga taga, bago siya bumaba. Dito kayo, kayo dyan, kayo. Puta. Mantakay mo pala yan sa ombudsman eh. Hindi pala ano yan. Fixed term pala yan, 7 years. Pero malapit na raw matapos. Ayon kay Atty. Enzo, tiyatang March ba? Marami pang tinanim si Digong na hindi alam ni Bongbong. Tamang duda rin. Diba? Maraming alas si Digong na hawak sa gobyerno mo, Bongbong. Sabi nga ni Ka Percy. Talasan mo yung pang-amoy mo. Baka nasa tabi mo na, kagating ka na lang. Mundo Cheng, kamusta na pre? Kasama na pati family. Yan na ang kinatatakot ng mga Duterte. Na mabunyag ang mga bilyon-bilyon na pinagnanakaw nila sa bayan at saan galing at kung hindi maipaliwanag, nararapat lang na kumpiskahin ang perang ninakaw sa bayan. Oo nga, mahina na siya, pero ang kaisipan walang pinagbago sa kawalangyaan at katarantaduhan ng hinayupak na animal na yan. Mainit ang ulo ng batang Blumentritt. DC Growth, shout out. By Duterte's so desperately lost. Alin tayo ulit. Malamang utos siya ni Sara para makakurakot ng pera ng bayan. Diba? Kaya lahat ng nung naging vice president siya, lahat ng tao niya, puro taga Davao. Maski sa DepEd, karamihan taga Davao. Putang ina. Sindikato talaga, mafia mga friend. Mafia talaga. Ultimo bodyguard niya, puta na, ayaw ni Sara Duterte na hindi taga Davao. Di ba? Papalitan yung mga bodyguard niya. Wala na, ayaw ko ng bodyguard. Kung hindi taga Davao. Putang ina yan, pati bodyguard, kailangan Davao pa. Edmundo Cheng ulit Hindi na dapat pang pahabain ang mga usapin sa mga Duterte. Isa lang ang solusyon dyan para matapos na ang mga kawalangyaan ng mga lahing demonyong yan, kundi papasukin ng ICC kung totoo ngang mayroon ICC o hindi kaya itumba ang mga lahi nila. Tapos ang problema ng bayan, ewan, bakit takot na takot kayo sa iisa din ang buhay tulad ng hinayupak na yan. Yun nga Mundo ulit nabasa ko ito. Mundo ulit nabasa ko rin ito. Alin tayo ulit Paano kasi ang mga tulpo, karamihang nanonood yung mga mahirap at walang pinag-aralan, lalong-lalo na kung ang topic nila ay yung mga may kabit, diba? Parang teleserye nga di ba? Mundo Cheng ulit Sinong mga nagsasabing matapang na si Bongbong? Para sa akin, nagtatapang-tapangan ka si Bongbong. Kung matapang na siya, iisa lang ang paraan para matapos na yan. Papasukin mo na kasi kung totoong may ICC o gimmick lang. Dapat pagpapatay na ang mga lahing yan. Mainit ulo talaga. Mundo Cheng ulit Hindi lang mga Duterte lang ang iimbestigahan ng mga taong tagong yaman. Isama na rin ang lahat ng mga nanunungkulan sa gobyerno at mga politiko na biglang nagsiyaman sa kaba ng bayan na dapat nang bawiin ng bayan. Yan na mahirap
Mundo Cheng ulit. Nasa batas na bawal ang dynasty. Dapat nang unahin na alisin dahil isa yan sa pagpapahirap sa bayan at sa hindi saan ayon na ilisin ang dynasty. Alisin ang dynasty. Siya ang unahin alisin sa panunungkulan dahil magnanakaw din siya. Patay. Mga dynasty na yan, di matapos-tapos. Let the people decide. Isama na sa balota yan. Putang na. Oh, siguradong landslide yan. Oh, na yes ang Pilipino na tanggalin ng dynasty. Oh, pagka dalawa sa pamilya, hindi pwede, isa lang ang magiging public servant. Hindi yung buong pamilya, pati kulang lang, pati katulong, putang na, manalo eh. Oh. Mundo Cheng ulit oh. Pag nanalo si Luke Espiritu, isa siya sa magpapabago ng ating bansa. Mga tanga at bobo lang ang boboto sa mga tulpo na walang mga tinapos kung ikukumpara kay Luke Espiritu na may utak at abogado pa. Mga tulpo, bunganga lang ang puhunan. Mundo na naman. Huwag na kayong magtaka kung bakit nariyan si Garcia dahil dati siyang abogado ni Bongbong at si Digong ang naglagay sa kanya sa Comelec at ginamit para maiupo ang mga tuta ni Digong na kahit mga tanga at bobo na tulad din ni Garcia. May ulo talaga itong batang Blumentritt. Mundo Cheng ulit. Oy Cheese, hindi ka pa sumisikat, lagapa ka na sa kalausan, pera-pera din pala ang lakad mo. Nanuno ka pa ng kayabangan, bukbok pa, PI mo po eh, may tulo. Christian Cheng, oh. Good evening po tay, Tatay Rox, and sa mga ka-warriors, pambihira, manghuhula na pala tayo. Elizabeth Iscari ulit oh. Good evening Sir Rox, desperadong move na yan, Sara. Akala ko ba matapang ang babaeng ito? Kita dyan na ibang klaseng busy itong si Sara, only in the Philippines. Pero tingin ko, di yan papanigan ng Korte Suprema. Sa tingin mo. Sana tama ang tingin mo. At mali ang kutob ko. Sobrang dami ng mamamayang Pilipino na mas gustong ma-impeach yan si Sara. Totoo. At ito na ang tamang panahon para masipa yan. Masipa na yan, lahi ng mga yan dito sa ating bansa. Lahi. Christian Cheng ulit oh. Para po sa katanungan nyo, Tatay Rox, well, before po sinabi ko na to, walang mangyayari nga po diyan sa impeachment na yan. At pamihado naman po nakakatigan ng Supreme Court ang pagdulog ng mag-amang Duterte planning. Katulad nga po ng alam natin, bago pa natapos ang term ng the killer former president, bawat ahensya ng gobyerno, tinaniman niya ng buto para may aanihin siya just in case. And this is it. Ang ganitong sitwasyon, ang impeachment and other uses, ika nga. Yun nga. Yan na. Ginagamit niya na sila, di ba? David Allen Mendoza, shoutout. Hi po, Karox. Talagang binaboy ng mga Duterte ang justice system ng Pilipinas. Mismo. Matapang magbigay ng mga maanghang na pahayag pero sa likod pala yun ay nanginginig na ang tumbong nila. Hindi. Tamo. Supreme Court na ang ginamit. Tsaka Supreme Court, COA. Nagamit din ni Sara Duterte COA, di ba? Nagamit din ng ombudsman. Federico Mandac ulit to. NBI. Parang ganun din, di ba? Tanginang yan. Ang isang tanong dyan, kaya bang utusan ng Supreme Court ang Senado? Kasi meron silang separation of power. Pati itong apila ni Sara, may power ba ang Supreme Court dyan? Dahil nga dyan, sa separation of power, judiciary, executive, at legislative. Yan ang pangunahing branches of government. Nakakalito rin. Paki-explain nga po, mga abogadong kawarriors natin dyan, salamat. Federico, ito lang sa akin, friend na. Hindi gagalaw yan si Digong nang wala mangyayari. Utay na. Yan.
David Ali Mendoza ulit. Karox, correction po. Abugaga yan si Sara at abugago naman si Digong. Sammy AJ, shout out. Karox, iligtas ang pamilya mo, pati sarili, sapagkat sa tingin ko parang nada Sodoma ka. Puro masasama ang tao diyan, marami ng demonyo. Punta ka na rito sa USA, sama tayo dito. Marami kayo diyan sa USA, sila friend James Lebana, Shervin Cepeda, Tia Derian diyan. Oh, dami kayo diyan. Jan Dimango, shout out my friend. Richard Cheng ulit to. You know what po, Tatay Rox? Ewan ko ba? Pero ako kasi talaga full of doubt between the ratratan ko ng side by side na yan. Parang nakikita ko po kasi sa mirror, everything's talaga is under control nila, ang kanilang mga galawan. Di po ako madaling mapaniwala at di ako basta nauuto, nabubudol kasi look, itong mga nangyayari sa term ni Marcos at Sara, nakikita ko na po na talagang usapan na nila yan. Kaya nga nag-aantay ako ng kung ano Pag may naipakulong na itong gobyerno ni Marcos na Duterte, pero hanggang ganyan lang, puro suntukan, hindi nagkakatamaan, putang ina. Tama ka. Christian Cheng ulit. Yung Dynatives po, Tay, na sinasabi ko doon sa comment ko, sinadya ko po yun. Alam nyo naman po baga, yun ang running terminology ko yun. Pag nag-comment ako, kasi ang mga dynastic, mga thieves. Christian Cheng ulit Going back sa issue ng impeachment at dalawang higher SD card official, bakit ko po sinabi na everything is ratratang kuno lang, in under control ng kanilang mga galawan. Alin? Talagang dapat umaksyon na yan, si Marcos, na may ICC, si Dr. Duterte and Company. Bye po at salamat for reading my comments. Johnny Bigood, shout out. Magutsew. Yan nga ang hirap dito kay Marcos. Hanggang ngayon, ayaw pa rin papasukin ng ICC. Kaya minsan, nagdududa na ako. At tama yung sabi ni Karoke, na baka teleserye lang ito. Away ng mga Marcos at Duterte. Sa bandang huli, magkakampi din. Maniniwala lang ako kay Marcos kapag pinapasok niya ang ICC. Talaga lang. Maniniwala rin ako na hindi siya weak leader. Ryan Manampan, shout out. Rhea Manampan nga. Ibig lang sabihin, may ginagawang kabula o tugan talaga si Pusit. Kabulastugan talaga si Pusit. Ito si Tia Delio. Friend Shelby Sapeda, shout out. July 7 Alcantara, Christian Sen, shout out mga boss. Friend Dolor Garcia, Amy Bingson, shout out. Eman Escalona, shout out Pastor Jun Lagon, pinadala ko sa iyo, nakakabaliw. Ipinadala akong vlog kay Pastor Jun Lagon, nakakabaliw. Oo. Mapagpalang buhay at pagbating may ngiti, Impong Basyang Team Tia Deli po. Sa iyo po, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Unang banat, ang tanong mo po sa akin kung wala bang halimaw sa aming bayan po sa Cavite. No? Sa tanong mo po sa akin kung Sir Rox naman, ipinagtatanong pa po ba yan? Di ba kami nga po, ang siga, kami po ang mga pogi. Kami po ang super kidlat pagdating sa hustisya. Agad-agad kidlat ng resulta. Walang petik-petik basta kapamilya. Inosente ka na kaagad-agad. Siyempre, ay laya na. O, di ba, Sir Rox? Di pa ba kami grabing lupit? Grabing lupit po ba sa pagkahalimaw ba basta po kakosa, BFF, lalo na kapamilya, anong batas-batas ang pinagsasabi nyo, ha? Tawa ng tawa si Tia Debbie. Lahat po yan, Sir Rox, nadadaanan po. Ha?
nadadaan po sa mabubuting usapan, Xerox. Walang hindi lusot, kahit anong gusot. Huwag na pong ipagtanong, tunay po kaming hari at mga kilabot. Puro emoji ng tawa to. Masayang-masaya ka, Tia Deli, ha? Armando Galang, shout out. Only in the Philippines karaoke. Kalate Pinoy. Ha? Kalate Pinoy lang ang maayos na administrasyon. Halos kurap ang mga naging presidente. Kaya nga pa, nasabi ko maganda ng panahon ni Marcos Sr. Siya lang ang kurap eh. Tsaka yung mga cronies niya. Eh ngayon puta na. Ha? Lahat may cronies. Taki mo si Kimo, may pinapasweldong abogado yan. O, di ba? Para pipid sa kanya. Kita mo naman, nung kaharap niya si Bar Tapner. Tapnatcher. Meron siyang mga battery. May dala mga baterya. Yung mukha, oo. Mga dala niya raw, yung mga battery of auditors. Yung mukha. Merlinda Estrella. Shout out. Good evening po, Karox. Hello sa mga kakamping. Oh. Ted, para sa akin, Karoke, hindi ko kakatigan yan ng... Para sa akin, Karoke, hindi kakatigan ng Supreme Court ang pagpapatigil nila sa kanyang impeachment. Kahit ang iba dyan ay tanim ni Digong. Maglalaro ba sila ng basketball ng walang dribble? Itatakbo na lang ba ang bola para i-shoot? Kung gagawin nila yan, parang wala na rin tayong referee. O wala na rin tayong mataas na hukuman. At kung lalabag ang Supreme Court, para rin tayong walang batas kahit palpak. Yun nga, ang ano dyan, Ted, let the people decide na lang yan para matapos na yung putang na yan. Sasama na sa balota yan eh. Gusto niyo ba ma-impeach si Sara Duterte? Guilty ba si Sara Duterte? Para sa inyo, mga mamayang Pilipino, tapos. Gaya nga na sabi ni Chicks Escudero. O, di ba? Parang kay Jesus. Di ba? Ganun. Ano ang gagawin natin kay Sara Duterte? Si Chicks Escudero ang Pilato. Ipako sa krus. Ganun, di ba? Anong gagawin natin kay Kibuloy? Sa Luneta? Putang, ewan ko. Tanginang yun. Ay, ako. Sang-ayon ako sa opinion mo, Karoke, tungkol kay Marcos Sr. at sa kanyang martial law. Siya lang ang kurap. Pero, nangmudmud at pinagnakawan ang mga cronies niya. Nagmumudmud ng pinagnakawan sa mga cronies niya. Siguro, nakakatipid pa rin noon kung ikukumpara sa pandarambo ngayon ng bawat nakaupo sa pwesto para sa akin. Lahat ng forma ng gobyerno ay maayos kung walang korupsyon. Totoo yan, Ted. Tsaka noon, panahon ni Marcos, mga pre, hindi pwede yung putangin ng mga project na hindi talaga matibay. Yung mga ninanakaw yung mga materyales, hindi pwede kayo makuyon. Kaya yung San Juanico Bridge ni Marcos, hanggang ngayon, tayo, di ba? Yung mga Poke Archeter, mga kung ano-anong mga pinatayo ni Marcos, hanggang ngayon nakatayo. Di ba? Ngayon, putang ina, sa Davao, tinatayo pa lang yung tulay, hindi nyo ba napanood yun? Tinatayo pa lang, buti pa, hindi pa. Bumitak na sa harapan, wala pang dumadaan, ha? Napanood ko ba yun eh? Under construction. Hindi pa tapos. Sa gitna, bumaksak. Hindi pa tapos ha. Nabali sa gitna. Pinagdudugtong ho yung dalawang baryo. Chupista Bonao, shout out. Good morning po kuya at sa mga ka-warriors. Grabe si Sara. Grabe Sara po. Arang inagawan ng candy para magsumbong pa sa Supreme Court. Ang tapang niya noon, handa daw siyang sumagot sa Supreme Court.
Handa raw siyang sumagot. Supreme Court, sana wag po ninyong pakinggan ang hiling ni Sara. Justice ang kailangan ng taong bayan, Lord Jesus Christ. Nawa magdesisyon ng tama ang Supreme Court. Amen. Chupista Bunao, Lauro Visconti, kuya, pangalan pamilyang Minasaker. Nakakabuisi talaga ang mga zombies. O, di ba? Chupista ulit, dami. Ano ba yan? Lahat na lang ng pinagkakitaan, aba, maawa naman kayo, ang daming naghihirap ng mga Pilipino, puro kayo tutulong sa mahihirap, lalo ninyong inilulubog ang mga mahihirap, kayong kumakandidatong gustong tumulong sa mga mahihirap, tumigil na kayo, nakakaumay na kayo. Tangina, oo. Pag ganyang eleksyon, anak ng putang na, bidang-bida yung mga mahihirap Tangina, Chupista Bunao dito. Tama ang daming utak, ipis at surot. Ay, oo kuya, ang laki ng mata ni Garcia, lalo kung maraming sobre ang ibinibigay sa'yo. Baka mayaman pa siya sa mga Duterte. Only in the Philippines. Tayo dyan. Ted ulit, abangan ang debate ni Ipe at Boom Tarat-Tarat. Ang paksa ng debate, alin ang nauna, itlog o manok? Yan ang debating walang katapusan. Ikaw naman, Ted. Marilo Pabian, shout out Good day po, Tatay Rox at sa mga kawaryos. Isipin ko pa lang po na makakabalik ang Duterte, uupo si Sara na diktador style. Nanlulumo na po ako talaga. Ano pang magandang rosas ang buhay kung Team Kadiliman aka Team Suka mangingibabaw. Tanging hiling po, Lord bless us sa napakahirap na kalagayan nating lahat. Amen. Tila lahat ng ahensya ginagamit ng Duterte para makabalik sa kapangyarihan. Diba? Alberto Ulaer, shout out Mike, Michelle, Edwin, my friend, shout out. Karoke, baka hindi magtagal, mag-ghost vlogger na rin kayo. Pwede nyong aswangin si mamamatay taong Digong Duterte. Sabi ni Robin Padilla, si mamamatay taong holy man na si Digong Duterte, pati ang magnanakaw ng confidential fund, Sara Duterte, Karoke. Baliw yan si Kimo. Oo. Walang comment si Jane Labay na. Saka si 3J COP. Isa po yan. Baka kung sana naman na dinala nung balat niya sa paa. Magandang gabi po mga boss. Mission accomplished. Nakapaglibang na naman tayo. Sana mali ako. Oo. Pero sa kutob ko, tama ako Magandang gabi po mga boss. Dasal. Wala na tayong dyan. Kay Lord na lang tayo aasa. At saka, ang taong bayan, kung sakasakaling alam ninyo na winawalang yan na kayo, gumalaw na ho kayo. Gamitin nyo ang people power. Ilang beses na ho nagamit yan. Wala akong magawa ang mga nakaupo sa pwesto, taong bayan ang gumalaw. Tapos yung nakapwesto. Magandang gabi po.